Ito pa ang isang siste. Sasabihin ko sa inyo, itong si Sara Duterte, alisin ko muna yung thumbnail, binara po ni Attorney Claire Castro. Bakit kamo? Sabi nyo, sabi ng mga nagkakalat, uuwi na, lalabas na. Pero mga kababayan, etong si Sara Duterte, it seems like to me na ayaw niya pong palabasin yung tatay niya. Bakit? Sabi niya, pag umuwi ka ng Pilipinas, baka mamaya Maninoy Aquino ka. Ang sabi naman ng tatay niya, kung gano'n ang mangyari, so be it. Mga kababayan. Di ba? Bakit mo sasabihin sa tatay mo na pag ikaw umuwi, baka Maninoy Aquino ka? Di ba? Yun ay pananakot, mga kababayan. At ano ba ang pinagkaiba nila? Bakit binara ni Claire Castro itong si Sara Duterte? Ito, panoorin ninyo. Ito, pang-asar to, guys. Kasi ito yung pahayag ni Sara Duterte. Wait lang. Uy, nawala. Loko yun ah. Teka po ah. Taglag na naman yung ano ko. Ito. Ito po kasi mga kababayan. Ayan. President Rodrigo Duterte that he may Vice President Sara Duterte warns her father, former President Rodrigo Duterte, that he may suffer the same fate as former Senator Ninoy Aquino Jr. once he comes back to the Philippines. In a video published by SMNI, the Vice President, who was addressing Filipinos in The Hague on Sunday, March 23, says her father has said that he wants to return to the country. The Vice President also says that the former President wants to return to serve as mayor of Davao City. The Vice President then says she told her father that his desire to go home might end his life, like Aquino. According to the Vice President, former President Duterte responded saying that if that is his fate, so be it, as long as he is in the Philippines. Former Senator. So kung titingnan natin mga kababayan ng konteksto talaga dito, si Duterte ay parang kinakausap yung kanyang anak na, Inday, gawin mo ang lahat ng paraan para dalhin mo ako sa Pilipinas, iuwi mo na ako. Pero itong si Inday Sara Duterte, mga kababayan, ayaw niya. Ayaw niya. Sige, pag nagmatigas ka, kapag umuwi ka sa Pilipinas, may mangyayari sa yung hindi masama, magagaya ka kay Ninoy. Ganon. Ganon ang datingan. Ulitin natin para sabihin ninyo, uy, gumagawa ka lang ng kwento. Sige, intindihin nyo maigi. Vice President Sara Duterte warns her father, former President Rodrigo Duterte, that he may suffer the same fate as former Senator Ninoy Aquino Jr. once he comes back to the Philippines. In a video published by SMNI, the Vice President, who was addressing Filipinos in The Hague on Sunday, March 23, says her father has said that he wants to return to the country. Sabi ng tatay niya, gusto niyang umuwi ng Pilipinas. So, baga, by all means, di ba? Parang kinakausap niya anak niya. Pakiusap naman, Inday, gawin mo lahat ng paraan para umuwi na ako ng Pilipinas. Ang sagot ni Sara? Vice President also says that the former president wants to return to serve as mayor of Davao City. The Vice President then says she told her father that his desire to go home might end his life, like Aquino. According to the Vice President, former President Duterte responded saying that if that is his fate, so be it, as long as he is in the Philippines. Diba, mga kababayan, matindi ito. Parang talagang lumalabas na itong si Duterte ay talagang ginagamit ni Sara para sa sarili niyang interes, para yung mga tao magwala, para yung mga tao magalit sa administrasyon na to na nakapiit lang doon si Duterte sa The Hague. Pero si Sara, mga kababayan, wala siyang gagawin. Sabihin lang niya, diyan ka na lang. Diba? Pabigat ka na sa amin eh. Diyan ka na lang para maging presidente pa ako.
Former Senator Aquino was assassinated in the airport which now bears his name on August 21, 1983. His murder led to a clamor which eventually toppled late dictator Ferdinand Marcos Sr. through a people power revolution. Meanwhile, in a briefing on Monday, March 24, Presidential Communications Office Undersecretary Clara Castro says that the Vice President's statement that her father's life is in danger once he comes back to the country is not true. Ayan, binara po ni binara naman siya ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, dahil sabi niya paano mangyayari na siya ay ikumpara dito kay Ninoy. Samantalang sabi niya nung nabubuhay pa siya daw ay kagaya ni Hitler. Oh, ayan, sapul na sapul tuloy kayo. Inahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Exactly. Pero tingin ko mga kababayan, okay lang na sumagot si Attorney si Yusek Claire Castro na ganyan. Pero ang pinupuntuhan ko talaga dito ay yung pagsasalita ni Sara na kapag ipinilit mo ang gusto mo ay it could lead the same fate with Ninoy. Mga kababayan, kumbaga ang talagang tumatatak sa utak ko dito, gusto talaga ni Duterte na bumalik. Gusto niya na dito na siya sa Pilipinas, na gawin lahat ng paraan ni Sara Duterte by hook or by crook siguro, mga kababayan, or by any means, 'di ba? Makabalik siya sa Pilipinas. Pero si Sara, yung tumatanggi sa kanya. Baka mamaya pag bumalik ka, ganun din ang sapitin mo. Ang sagot nga ng tatay, kung ganun ang mangyayari, so be it, mga kababayan. Parang feeling ko tuloy, alam mo, parang si Digong, parang isinantabi. Parang di ba, ang dating sa kanya, parang hindi siya tao. Kasi ako mararamdaman ko bilang isang anak, mga kababayan, yung infinite stream, yung kagustuhan ng ama mo na nakikiusap sa'yo na gawin mo naman please ang lahat ng paraan para ako ay makauwi. Diba? Parang isang ama na naglalambing. Pero ikaw, sasabihin mo dun sa tatay mo, huwag ka nang mag-attempt na umuwi. Dahil, sige, subukan mong umuwi, mamamatay ka. Kumbaga para kay Sara, huwag na, dito ka na lang. Para makuha natin yung atensyon ng media. Makuha natin yung atensyon ng mga Pilipino para magmukha kang kawawa. Kumbaga mga kababayan, di ba yung style nila, pabiktim ang style ni Sara Duterte. Kaya gusto niya manatili doon yung tatay niya. Although alam natin na hindi pa ito makakauwi. Pero pakiusap yun ng tatay eh. Dapat ang sagot mo, sige gagawa ko ng paraan dad. Lahat gagawin ko para makauwi ka lang ng Pilipinas. Pero walang ganon. Sabi ni player, pwede pa din ba gamitin ni Digong ang jet ski papunta ng Pilipinas? Pwede, kung gugustuhin niya. Kaya lang, pag jet ski ginamit niya, ilang buwan kaya yun bago makarating ng Pilipinas? Diba? Di tingin ko guys, merong agree ba kayo na talagang etong si Sara Duterte, yung lumalabas, na talagang sacrificial lamb, etong si Digong no? Diba? Biruin nyo, tatay mo, mga kababayan, dapat palakasin mo yung loob, huwag ka mag-alala, dad. Gagawin ko ang lahat. Gagawin namin ang lahat ng paraan para makaalis ka dyan. Pag nanalo tayo, di ba? Pag nagsimula na yung preliminary, kukuha tayo ng magagaling na abogado. At ikaw ay makakabalik sa Pilipinas, dapat i-comfort mo yung tatay mo. Pero ang sinasabi niya, huwag ka nang mapilit. Parang ganun, huwag ka nang magpumilit. Pag nagpumilit ka,
'Di ba? Ikaw ay baka parehas sapitin mo yung sinapit ni Ninoy. Sabi ni Sir Leo, correction ka kahit si PBBM hindi kayang mapauwi si Duterte kahit 1,000 Oo, alam po natin yon, mga kababayan. Pero ang usapan dito, usapan na magtatay. Kumbaga, naglalambing ang ama mo. Dapat ang sagot doon, mga kababayan, kung ikaw ay isang mabuting anak, 'di ba? Kung ikaw ay isang mabuting anak, dapat convince your father na ikaw gagawin mo ang lahat para siya ay makalaya, na siya ay makakaligtas doon sa kasong kanyang kinaharap, that you will do everything, 'di ba? Every possible remedies that you have, 'di ba? Para makalaya itong tatay mo. Pero ang sagot niya, iba ang dating sa akin. Tinatakot niya ang tatay niya na dito ka na lang. Huwag ka na magpumilit. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakabalik doon. Parang yan ay admittance of guilt. Mga kababayan, admittance of guilt. Ginawa mo yan panindigan mo. Parang ganun. Nagets nyo yung point ko? Kasi kung ikaw wala kang positive na sinabi sa tatay mo, mga kababayan, ibang datingan Ang dating nito talagang, sige diyan ka na lang, mabulok ka na diyan, matanda ka naman na Sabi ni Sir Dodi, tama ka GP, ginagamit niya ang tatay niya para kumuha ng simpatya. Ang sinasabi ko nga dito, baka mamaya pag pinabalik nyo pa yan, baka anak pa ang gumawa ng karumal-dumal dun sa tatay niya. 'Di ba? Huwag nyo nang bigyan ng advice, pare. 3-star hotel. Yung kulungan ni Digong, kung pwede nga lang, pakulong dun habang buhay. Sabi ni Alea na pala. Di bali na, no? Kahit 3-star hotel pa yan, kung hindi ka naman makalabas-pasok, di mo naman magawa yung gusto mong gawin. Naku, di bali nang hindi ako nakatira sa 3-star hotel or 5-star hotel pa yan, mga kababayan, kung wala ka namang laya. Sabi ni Sir Leo, let's gets ko na ang point mo, kaka. Di ba, sir? Totoo naman Kasi talagang may nakikita akong conflict dito Talagang nagko-contradict yung statement. 'Di ba? Iba yung kagustuhan ng matanda, iba rin yung kagustuhan ng anak. Yung anak gusto manatili si Digong doon sa kulungan. Tapos si Digong gusto niya na makauwi. Kumbaga, para sa akin, lumalabas talaga dito na tama yung usap-usapan na ang nagsakripisyo kay Digong para mahuli yung anak. 'Di ba? Sige, dad, uwi ka na sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala. Hindi ka uhulihin. Huwag kang mag-alala. You are guaranteed safe. 'Di ba? Pagpunta ng NAIA, ayan na. Meron ng warrant of arrest. Tama, para sa akin, kwentong kutsero lang yan ni Sarah. Kumukuha lang yan ng simpatsya ng tao. Pero sa kanyang mga statement ay makikita mo, there's a reason behind na itong si Sara Duterte meron talagang iniisip. Sila magkahiwalay, magkaiba po sila ng kumbaga ng feeling ng kanyang tatay. Yung tatay niya gustong umuwi, si Sara gusto yung tatay niya gustong manatili doon. 'Di ba? Parang home for the aged lang pero VIP ang dating. Siguro kung matanda na ako, Alea Nabal, pwede yung ganyan. 'Di ba? Pero kung ngayon, kahit 3-star, 5-star hotel pa yan, tapos ako malakas pa naman, hindi ako makagala, wag na uy.